Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na pork caldereta na hindi natin nalagyan niya ng tomato sauce at tomato paste. Sariling version natin to mga kuys, kaya tayo nagluto ng ganito dahil meron tayong mga bisita ngayon mga kuys. Balik kaklase ng anak ko na si Kenken at mga nanay at tatay. Wala namang okasyon mga kuys, talagang matagal na namin pinaplano at ito mga kuys, nagkabiglaan na kaya natuloy. Dapat nga mga kuys, bulalo talaga to eh. Ang nangyari, tinanghali si Kuys Joke. Ngayon mga kuys, pagluluto tayo ng kaldereta. Yung sariling version natin mga kuys, ito yung buto-buto ng baboy. Tapos gagamit din tayo ng tiempo. Ayan mga kuys. Kaya ganyan yung kulay niya mga kuys, naglagay tayo ng spete na dito, dinirekta na natin. Tapos binabaran natin ng toyo kalamansi. Tapos dito gagamit ng tomato paste at tomato sauce. Ayan mga kuys. Pagka mga kuys, inuna natin yung liempo igisa para lumabas yung simong taba niya para maging mantika na rin natin. Tapos yung mga kuys, sa daming version ng kaldereta, hindi ko alam mga kuys kung ano yung mas original. Pero para sa atin mga kuys, pag kaldereta naman, wala naman tayong basehan dyan kung ano talaga. Pero kanya-kanyang version mga kuys. Mas nasarap kasi ako sa kaldereta na walang tomato sauce at tomato paste. Parang akala mo magpapasarap lang dyan yung pinaka-liver spread niya mga kuys. Kaya mga kuys, try nyo rin itong mga ganitong version mga kuys. Tapos yun mga kuys, isasangkot siya lang natin or gigisa natin ng maayos yan. Nung napalabas na natin yung mantika ng liempo, nilagay na natin dyan yung buto-buto. Yung buto-buto na yung mga kuys, nabili namin yan, nakabox yan. Bali, ang tawag nila dyan soft bone. Talagang malambot naman mga kuys, pero hindi naman yung ibig sabihin makakain mo yung buto. Ibig lang sabihin mga kuys, talagang malambot yung buto niya, tapos malaman siya. Hindi siya part ng ribs eh. Hindi ko alam kung saan banda to mga kuys. Ayan nyo, search ko yan mga kuys kung saan banda tong part na buto na to. Pero ang lambot niya mga kuys, pwede siya sa ihaw, sinigang, nilaga, at dito mga kuys, bagay na bagay sa kaldereta. Ako talaga mga kus, pag nagkakaldereta talaga ako, talagang tinatsaga ako talaga sa pagsasangkot siya kasi nandiyan talaga yung sekreto mga kuys. Pansin nyo, hindi muna tayo nagisa ng sibuyas at bawang dyan. Ang gusto talaga natin dyan, mapalabas natin talaga yung lasa ng baboy na ginigisa natin. Importante kasi yung mga kuys, lalo na kunyari talagang sa handaan o piyestahan kayo, malaking bagay pag ginigisa nyo or sinasangkot yan nyo ng maayos yung karne. Maiiwasan nyo agad yan yung pagkapanis at pagkasira mga kuys. Tapos yan mga kuys, kanina nag-prepare na rin tayo ng carrots, pinirito na rin natin yan, tapos iniwan natin ng katamtaman kung ano yung gusto natin para bagay dun sa ating kaldereta. Sinamahan natin matik yan ng patatas. Pinirito na rin natin siya mga kuys, yung sakto ang prito lang, yung tipong hindi naman nagmamantika. Mas okay yan mga kuys sa kaldereta pag piniprito nyo yung patatas at carrots. Siyempre, maiwasan agad yung pagkapanis at pagkasira. Pwede din namang hindi mga kuys. Kaya sinasabi ko kanina, di ba? Kanya-kanyang version tayo dito. Dati ako hindi talaga ako nagpiprito pero nung mas nakita ko na mas masarap at mas okay pag piniprito, wala namang problema. Ayan, gumamit tayo ng sibuyas bawang dyan mga kuys. Panggisa, hindi tayo gumamit ng kamatis mga kuys ha. Talagang iniwasan natin yung kamatis, tomato paste, tsaka tomato paste dito. Bali kaya ganyan lang talaga yung tulad niya mga kuys. Naglagay lang tayo ng spete dyan. Tapos binabad lang natin sa kalamansi toyo, konting paminta, tsaka pampalasa mga kuys. Yun lang yung ginawa natin discarte dito. Kasi mga kuys, binuhos na rin natin dyan yung pinagbabaran. Kaya medyo marami-rami, naglagay ako ng konting tubig dyan para kahit paano, mas mapalampot pa natin yung ating karne. Yempo at yung mga ganitong version mga kuy sa kaldereta, alam ko naman mga kuy, kanya-kanya naman tayong version dito, depende sa lugar. Para sa akin lang mga kuy, wala naman tayong tinatamaan dito. Tayo dito nagluluto para sa ating sariling preference mga kuy. Katulad yan mga kuy, naglagay tayo ng star margarine dyan para mas tumangkad tayo. Pero iba, ginagawa dito mga kuy, yung mga ordinary margarine sa palengke. Masarap din kasi yun mga kuy, kasi medyo manamis-namis ang konti yun eh. So kahit pa paano, medyo magbabalance sa alat ng ating ginagawa dito. Tapos yan, nilagay na natin dyan yung sibuyas at bawang natin. Kaya magalala mga kuy, sabihin nyo, medyo matutuyo pa kasi yan mga kuys, patutuyuin pa natin yan. So mas magigisa pa natin ng mas maayos yung sibuyas at bawang. Ang talagang diskarte lang dito mga kuys, huwag nyong pigilan, gisahin talaga mga kuys. Kasi yung iwasan natin dito mga kuys, yung medyo magdikit sa ilalim at magtutong. Pag nangyari yung mga kuys, pangit na yung lasa talaga ng ating kaldereta. Lalo na mga kuys, pag naglagay na tayo ng liver spread, mas dumidikit siya sa mismong kawali sa ilalim mga kuys pag may liver spread kasi medyo malapit na yan. So, para sa akin mga kuys, pagka ganito,
Talagang halo lang kayo ng halo mga kuys para naman maiwasan yung pagkasayang ng pagkain. Kasi pagka konting-konting bagay lang na may masunog yan tapos nakaskas nyo, talaga naman mga kuys, para naman talagang lasang abo na yung pagkain na yan. Kahit konting pagka-smoke lang ng lasa na yung mga kuys, ako, mahirapan na tayong habulin yung ganung bagay. So para sa akin, nagluluto ka ng mga kuys eh. Galingan mo na, di ba? Focus ka dyan sa ginagawa mo. Saglit lang naman yan. Sinimulan mo. Siyempre mga kuys, mas tapusin natin doon sa paraan natin. Hindi tipong nagluluto ka tapos patamad-tamad ka. Ano yan, di ba? Kumbaga sinimulan mo tapos di mo tatapusin. Kaya may mga bagay talaga sa buhay natin mga kuys na parang nandun na sana tayo eh, kaya lang tinigilan pa natin. Kaya yung mga bagay na nangyari sa buhay natin mga kuys, okay lang yan. Minsan napapagod, ipahinga mga kuys. Minsan inaantok, di matulog. Pagkagising mga kuys, bago na namang simula ng buhay natin. Ibig sabihin mga kuys, kaya tayo nagising dahil meron na naman tayong purpose sa buhay natin ngayon mga kuys ko. Para sa akin mga kuys, may mga bagay talaga na minsan mahirap, minsan malungkot. Okay lang yun mga kuys. Kain lang natin yan. Pag nakakain tayo, medyo mabubusog tayo ng sobra. Pag nabusog tayo, minsan nakakaantok mga kuys, pero minsan di ka rin makatulog. So ang ibig ko lang sabihin mga kuys, sa buhay natin, laging lang natin ipagpatuloy yung bagay na ginagawa natin. Siyempre mga kuys, laging mabuti. Pero minsan syempre tao lang din tayo, nakagawa rin tayo ng hindi maganda or masama, pero hindi ibig sabihin nun mga kuys na doon na tayo titigil. Basta mga kuys, hanggat nabubuhay tayo, gawin natin yung bagay na magpapasaya sa atin bago magpapasaya sa kanila. Kasi paano natin papasayahin sila kung tayo nga hindi masaya? So importante mga kuys, mahalin muna natin sarili natin bago natin mahalin sila. Kasi nga, kailangan muna natin mahalin sarili natin para mas maging mahal natin sila. Ayan mga kuys, sa sobrang dami ko sinabi pagmamahal at mahal sila at mahal mo sila. Ano ba yan mga kuys? Kaya nagtataasan tuloy yung mga bilihin. Bahala na nga kayo mga kuys. Ayan mga kuys, nakaluto tayo ng sobrang basic at sobrang daling kaldereta na sarili kong version mga kuys. Bahala na kayo kain. Salamat.